Trial po tayo ng winning tone sa proven hen na lumulugon po. Sige, tingnan natin ha. Tingnan nyo po kung gaano kagana kinakain yung winning tone. Sige ho, papakainin natin isa-isa. Ito po, napaglabanan ng mga anak nito. Sige. Tingnan nyo po ha, yung kung paano nila kinakain. Kagandahan po sa winning tone, wala ka nang ihahalo pa kasi balansyado na. 35 grams lang po ang pakain. Ano natin ha. First day po yan. Yan, mapupula ang mukha kasi po na deworm na dilaws. Tapos binibigyan po ng vitamin B complex na stallion po. Ang ginagamit ko dito gawa ng B&J. Mak. Ay, mahugus. Alis mo yun. Kinakain po nilang mabuti. Yun ang importante. Ang bilib ko dito sa winning tone, day 1 lang ho, day 1 pa lang to sa proven hen na lumulugon na, ay kinakain agad siya. Hindi na yung natutulala yung inahin. Ayaw kainin. Tingnan nyo, inuubos. Isa-isahin po natin sila. Mga 3 at saka 4 years old po ito na inahin na paglabanan na ang anak. Kaya po ingat na ingat ko. Ito po, isa ito. Ubus na agad. Sila. Yung puntining na natin. Tignan nyo sa winning tone po ay said na said. Pwede pandagdagan ng tigo konti ngayon lang po ako dito Mac, dito hayaan mo lang yung mga stag. Tingnan nyo po ha, binigyan ako lang 30 grams nung una. Bihira ho ako makasubok ng sa change feeding ay inuubos lahat. Yan kasi po syempre ito naman matitigas ang gizzard nito hen na siya Tingnan nyo po yung pula ng mukha. Talagang inaano niya, kinakain. Pula ang mukha. Di yung po syempre yung reproductive system niya, kumbaga yung kanyang pagbubuntis kung sa tao, kaya la sila siyempre avian, di itlog, ay di napiprepare na ho na maganda. Ito po, pag ako titignan, ano ba ngayon? July 20 o 19, 2024. Ito ho, by October pwede na isa lang. Ikutan uli natin sila. Ito po, ang nag-aanak na matangkad na pang materialis talaga. Tingnan po yung pellets, yung grains. Bali ito po ay mayroong 10 na different grains. Tapos panglabing isa pa yung pellets. So balansyado na po siya. Kasi po patuka, pag hinaluan ninyo pa yan ng kung ano, masisira po ang balanse. Lagi po ninyong babasahin po yung label para
naiintindihan kung bakit yun ang ipapakain. Ano po, pwede naman ho kayo magtanong sa akin, basta post to post lang para hindi lang ikaw makikinabang, marami makakabasa, ay baka sakali pong makakatulong. Oh. Doc Nilo, Peterson Guerra, oh, talagang wala ako masasabi dito. Ubus na ubos sa noong isang araw sa stag po natin sinubukan. Oh, ito po ay first day ngayon, tingnan niyo, oh. Ang gaganda ng mukha. Kasi nga na-deworm na dilaws. Doon lang po tayo sa basic program. Sa egg, wala hindi nag-ubos. Gano'n po, pagka breeding materials, iba yung pag-iingat. Madali na po ito. Kumbaga yung iba po ay bago na ang buntot, yung iba naman ay pasibol. Tandaan nyo po, lagi po ang inahin ay, o ang babaeng manok ay laging unang natatapos ang paglulugon kaysa lalaki. Ito po, itong mga straight comb na ito ay nanganganak din naman ito ng P-comb. Depende, pagka po sa palong, wala po tayong control dyan. Diyos lamang po ang nakakaalam kung ano lalabas na kulay, palong. Basta isi-share ko po yun, iba po topic yun. Kaya po mas gusto kong gamitin sa breeding ang hen ay kung gusto po ninyo ng quality talaga ang anak o ang sisiw, even sa health o kaya sa itsura, pasa ng todo ang genetic transfer, kumbaga kuhang-kuha niya yung lahi na hinahabol mo, ay dapat hen ang gamitin mo, or pwede rin po ang pulet na nalugunan. Mas gusto ko po yon. Yun na po ay sa experience ko na. Kasi pag pulet lang, mga 9 to 10 months, minsan tuyo pa ang sisi, maliliit, payat. O kita-kita natin yung palatability, ano po. Ito po naman ay sinishare ko sa inyo. Pwede nyo paniwalaan sundin, pwede rin pong hindi. Nasa sa inyo po. Sige. Tingnan nga natin yung quality ng ng winning tone. Ayan po, oh. 10 po ang grains. Tapos panglabi isa pa ang pellets. So wala ka nang hahanapin pa. Doon ka lang sa basic program na deworm dilaws. Ayan po, oh. Bisitahin naman natin. Lalagyan na lang ng painom, tutoy ha. Bisitahin po natin yung unang binlag ko sa inyo na mga stag na pang 5 days na po ngayong kumakain ng winning tone. Pakinin natin yung mga stag. So perfect po siya sa mga brood hen ha, na lumulugon. Kaya pasyalan na rin po natin yung mga stag na una natin pinakain. Pang 5 days kaya tingnan natin yung appetite niya. 35 grams lang po ito. Natin ha. Gaganda na. Tingnan nyo po pag sa winning to, pang 5 days pa lang pulang-pula na ho yung mukha. Kasi nga balansyadong na siya. Ayun, ang gana pang kumain. Inututukan ko po yung stag kasi dapat yan buong-buo ang katawan. Hindi naman po yung pagkain po, hindi naman po yung padamihan ng halo. Yan po ay pabalansyaduhan dapat. Balansyado dapat. Pagka po sa Progressive Poultry Supply, kumpleto po ang kanilang facilities at talagang pinag-aaralan. Ayaw po nila ng hindi na trial ang produkto bago ilang sa market. Tignan nyo, ang gaganda ng feathers nila. Yung pang 5 days pa lang to ha. Hindi naman yung ganda, bukod doon sa pagkain. Siyempre, dapat quality po yung linyada.
Okay, isa ito, lulugon. Mas maganda. Ako naman po di naghahabol sa stag. Dito pala ako lumalabad dun. Dito lang ho ako sa kak. Kasi ang hantungan ng sabong ay wall slasher. Di sa Araneta po. O, tingnan nyo. Oh, ang gaganda na balahibo, Mac, no? Walang ano. Ang ganda po na response sa patuka. Sa winning tone. Tingnan po, tingnan po ninyo yung pati po yung mga nakakawala sa range. Maganan nilang kinakain. Tingnan nyo rin po, pang 5 days din po ito ha. Sabay-sabay ko sila noon sa stag. Wala silubukan, yun po ang una. Ang gaganda ng muka. Pulang-pula po. Pati, tingnan nyo, sa palatability, pati yung aso, kinakain niya yung feeds. Pero hindi po dapat ganon, sayang yon. Tingnan po natin ha. Bisitahin natin. Tingnan natin kung ubos ng mga stag. Sa stag po, wala po ako nakita naging problema upon sa ating change feeding. Tingnan po natin yung unang stag. Ito po yung unang mga na-harvest Umaambo na. Tingnan nyo po, ubos. Kaya po importante ubos kumain at saka mabilis magtunaw. Sapagkat pag ang manok po ay mabilis kumain at mabilis na tinutunaw, ay mabilis niya rin pong pinapatay ang kanyang kalaban. Ito, kita ko to. Tingnan nyo, ubos ha. Tingnan po natin. I-open natin. Tingnan nyo. Tingnan nyo po ang featherings. Yung appearance ng mukha, pulang-pula sa winning tone. Said po. Kita po niya, naka-live talaga. Pakisarado nga Mac nitong pulungan. Dapat laging malinis sa kapaligiran para gaganahan ka magmanok. Importante po sa akin yun. Ayan po, lahat po ay nag-ubos. So wala na tayo magiging problema dito. Doc Nilo, Sir Peterson Guerra. So pwede ko po na pong ilahat, pakainin lahat ng stag ng winning tone. Tapos okay na po tayo sa stag, lalo na dito sa proven hen. Kaya po magandang molting formulation. Iba-vlog ko pa po yung iba, i-update ko kayo lagi. Yung mga gala. Papalit na po sila ng balahibo. I-share ko rin po sa inyo kung paano magpabagsak ng balahibo ng sabay-sabay, lalo na sa panlaban. Dito po sa mga ito gagawa ko po ng vlog. Dumating na po yung Ecomix kanina, progressive Ecomix na concentrate, nadala ni Sir Peter. Yun po ang susunod natin iba-vlog. Ayan nyo po, masisigla sila. Bago natin ibalik yung sa individual pens po, ini-individualize ko po ang breeding materials kasi nga maingat ako pag sama-sama sila. Yan po ay nagsasakitan, nagpapaluan. So tingnan natin isa-isa yung itsura ng kumain ng winning tone na pakibalik na ninyo sa individual na pyramid na. Sige, pakidaan dito, isa-isa. Na deworm na dilaws po. Tingnan nyo po. Ito yung maduduming paa. Sige, okay na ano. Inubos, hipuin ko nga yung butse. 35 grams po. Hindi ko na nga in-underfeed kasi malalakas kumain yung ina. Ganda na balahibo. Sige, lalagay na po yan doon. Sige. Doon po. Bantay na bantay ko po ang breeding materials. Ito pa ang isa. Tingnan nyo po, bago na buntot. Pag bago na po ang buntot, pwede na bigyan ng vitamins.
Ayan, sige, sige. Napaglabanan na, winner na sa World Slasher at Pitmaster ang anak niyan. Sige, umaambo na. Yun po, ilalagay na nila. Hindi naman po ako nagpaparami ng manok kasi pang personal ko lang po ito. Hindi naman ako nagko-commercial, hindi po ako nagbebenta kasi po ito po ay libangan ko. Alam nga naman magbenta ka ng pinagpilian, ay babalik din sa iyo yan, masisira ka. Ini-inspection po natin isa-isa yung kumain po ng winning tone. Sige, ito yung matangkad bag-alak. Sige, sige, pakidala na doon. Umaambo na. Ayan po. Wag na wag po ninyong hawakan sa buntot ha. Lagi sa ano lang, sa katawan. Lalo na't bago sibol na ho. Napakasakit po nun. Yung mukha, tingnan natin. Para isang araw, inspection natin. Tingnan nyo po. Pag naka-stallion na B-complex, ang pula-pula po ng mukha. 3 days pala yun na deworm na dilaws. Sige. Okay. Maambo na. Ganito po ang libangan ko. Hindi na naman po ako nag-opisina. Ay di manok na lang ng manok. Tingnan natin. Sigurado po ako, pag ganyan pong maganang kumain, sigurado ako magtutunaw yan. Mga hindi naman po nagkasakit to. Ayoko po magpalaki ng manok na nagkasakit. Ayoko na po niyan, basta tinamaan. May bakuna na nga, tatamaan pa. Di ibig sabihin talaga mahina siya. Oh, Mac. Oh. Isa-isa po. Ginamitan ko rin po ito ng Pacquiao, yung Fenbendazole na dewormer ng B&J. Oh, sige, sige, balik ko na doon. Para by October, salang na natin sila. Ewan po, bakit ganun ang nature ng ano? Sa molting, mas mabilis lagi matapos ang inahin o puulit ng pagdulugon. Kaya alis yung balahibo. Magkakamukha sila kasi nga po ako ay line breeding lang. Sige, sige, sige. Po, naka-individualize. Pagka po pinagsama-sama niya, i-ratio, gagala, at dami hong namamatay na inahin. Kasi na-stress. Lagi pinakagusto niyan, maluwang ang kulungan na mag-isa lang siya. Para po naka-priming. Kumbaga, inaano ninyo. Ikinukondisyon. Kasi importante yung ikondisyon ng parehas naman ang lalaki at babae. Kaya lang, ang babae siya ang magkikerry nung kumbaga sa tao nung sanggol. Kaya dapat siya ay talaga reproductive system ayos na ayos. Yun na may deworm dilaws lang, saka B-complex, stallion. Napakaganda po na epekto sa akin. Ito nga, ini-individualize sila. Dapat tutok mo yung tao. Pakitubigan na lang ha. Ilan pa ba ito? Isa na lang. Pakibalik na sa bodega, maambo na. Pakibalik na sa bodega ang winning tone. Dapat po hindi magkaka-moisture. Yan po, isa Ilan nyo, nahin. So pwede ko na po ilarga lahat naka-winning tone. Yun na po ang ating molting formulation. Ito, ganda nito. Ito mauna kasi bago na po buntot ito tinagtatapos na lang balahibo. Isipin nyo, hen. Pero almost done na, tinatapos na lang. Pero mga 2 months pa bago gamitin sa breeding. Ang pupula po ng mukha dahil sa stallion na yan, sa pagkaka-deworm ng Pacquiao o Fenbendazole. Ganda po ng isang ito. Nakaanak sa atin yan last season, mataas ang anak. Ganda ho nito. Sige po. Tingin din tayo na isang stag na 5 days na tumutuka na winning tone ha. Tingnan natin yung response. Isa, dalawa, inspectionin natin. Ganun po nagka-trial. Dapat tutok mo. Hindi yung pagbinigyan ka lang sample, okay ka lang ng okay. Dapat nakakahiya po na sa nagbigay. Kailangan bibigyan mo sila ng feedback kung ano ba naging resulta. Papainumin na po yun. Binabalik na ulit sa bodega. Pinakita ko lang sa inyo.
Ang next topic natin yung kung paano po pababagsakin ng sabay-sabay ang balahibo, buntot, pakpak. Doon po sa pang wall slasher natin. Pakitingin ako lang sa stag ha. Tingnan natin yung physical appearance niya. Importante po yun. Kasi yung pong quality at galing ng patuka, ng pamakain, ay ang mga katawan po at saka itsura ng manok ang magsasabi. Hindi ang magsasabi ikaw lang. Dapat yung resulta talaga. Bago po ang batang ito, marunong na. Ayaw ko palang pahulihin ng manok. Si Mac na lang hawak. Tingin lang tayo. Okay na okay po tayo sa pulet. Kita naman ninyo yung isang araw, kinakain. Papasyalan ulit natin yan. Ngayon naman ho yung proven hen na lumulugon. Tingnan nyo po. Dandahan lang ha. Pagka hindi pa tame, dapat meron kang panghuli. Tingnan lang ho natin ito. Ito po, 5 days nang kumakain ng winning tone. Wala po ko ilihalo dun. Deworm dilaws lang. Ang ganda po ng stag dito, layo-layo. Konti. Yung buntot, 45 degrees. Close-fisted yung paa. Tapos yung sukat, pulang-pula ho ang muka. Naka-winning tone lang po ito. At saka stallion. Sige, pakibalik mo na daw. Ganda balok yellow-legged hatch po ito. Ganda. Pero mukhang gusto lumugon ganun naman lang balok. Pag gusto po lumugon, wala ka na ba magagawa? Kasi July po ngayon, yan, multi-season talaga. Tingin pa tayo ng isa pa. Gusto ko lang makita nila kung paano kung ano ang response sa winning tone. Ito po. O konti lang ho ang manok ko, at least i-expect. So kaya ko silang hawakan isa-isa lahat. Mabait ito ba? Pag hinuhuli po ayaw. Ito, mas mabait ito. Hindi pa masyadong tame yun Tingnan nyo po yan Alagang-alaga ko na. Nakapadlock pa Minsan nadidisgrasya pa rin Talaga yun karugtong ng manok yan, disgrasya. Pwede mong iwasan pero hindi mo pwede sabihin walang disgrasya. Ang linis po ng kulungan. Yung response. Yung muka. Stag pa lang to. Mayroon ng puti sa butot Lulugon Wala po tayo magagawa pag gusto lumugon. Sige na, painom na. Gandang manok. Huwag kakabukaha sila. Kasi nga uniform. Kasi nga po line breeding lang ako. Uniformity is a sign of quality. Medyo makalat pa kasi nga nabagyo ito na nagdala yan, tinitingnan lang natin sa isa akyat baba sila dyan kasi parang nasa range pa rin sila, batak pa rin hanggang 7 months old ang development po ng isang stag. Okay. Yan po, pinipintura pa, hindi pa tapos saraning pa naman na natin sila itatransfer. So ngayon po, yung ating mga proven hen, nandito na po. May kalat na konti nandito na ho, yung mga pinakain natin na winning tone. So ilan itong proven hens yun na to? Almost 100 po. Ito iniikot ko. Kinukuha ko lang po sa kanila. May maximum ng tigsa 10 itlog. Kasi pagka first 10 eggs po hanggang 15, yun po ay solid and genetic transfer. Baga kuha niya yung lahi. At yun po ang hindi nagkakasakit. Yung anak niya, kung magkasakit man, ay madali pong gamutin. Tingnan niyo po. Yun ho ang masarap pag kukonte ang manok. Tutok mo. Kailan pa laban yan. Malago na po uli ang damo. Ang sunod po natin, ito namang mahigit 200 na pack on mold. Pagpipilian natin para sa World Slasher 2025. So doon lang po muna tayo. Nandito na po, dinala ni Sir Peter kanina yung ating grades na gagamitin natin sa pagpapabagsak ng balahibo. I-explain ko sa inyo sa next vlog.
Ito po, yung Eco Mix ng Progressive Poultry Supply. Medyo makalat po, maulan eh. So, napatuka na po natin lahat sa maintenance, sa ano. Ang sunod na lang ay titignan natin siya sa naglulugo ng mga kak. Sa stag, okay na tayo eh. So, napakaganda po na winning to. Pwede nyo pong itry. Matipid pa. Wala nang ihalo. Balansyado na. Yan po. Umuulan na po. So, dapat po sa pagmamanok, tamang nutrisyon para may proteksyon.